Are you blessed with the songs? Amen. Ano po ang natandaan ninyo sa kinanta ni Ate Ruth? Pag-ibig na ibig ko ba? Yun. Basta pag-ibig. Kaya lamang, sana huwag po tayo magbago. Di ba? Ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago kailan paman. Kaya sana sa atin po, tularan natin ng Panginoong Sus na tayo ay huwag po magbago ang ating pong pagmamahal sa ating pong Diyos. Mahal niyo po ba ang Diyos? Amen? Amen. Kaya tuloy lang po tayo kahit may mga problema. At sana ay tanungin po natin ang ating Panginoon, bakit ba tayo narito? Diba? O sarili na lang natin ang ating tanungin, bakit ba ako inilagay dito ng Diyos? Ano ba yung purpose ko? So mga kapatid, mga minamahal, nakakatuwa po sa buhay nga po ni Apostol Pablo. Nung siya po ay nakakilala sa ating pong Panginoong Sus, tinanong po niya ang Panginoong Sus, Lord, what will thou have me to do? What will thou have me to do? Ano ba yung gusto mong gawin ko? At yun po ay sinagot ng Panginoon at yun po ay talagang ginawa ng ating ni Pablo hanggang sa kanyang kamatayan. So ngayong hapon po tayo po ay tumayo. Muli, basahin po natin ang ating po mga Bible sa Philippians chapter 3 verses 1 to 14 na lamang po. So nung prayer meeting, nagsimula po tayo sa Philippians chapter 1. Then kanina umaga, Philippians chapter 2. And then ngayong hapon ay Philippians chapter 3. Sa Thursday, Philippians chapter 4. Hindi naman po masama. Ano? At upang tayo po ay meron natatapos basahin mga book o chapter sa Bible sapagkat talagang natatapos natin panoorin yung mga Korean novela, pero yung Bible ay hindi natin natapos. Salitang pagbasa ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 14. Verse 1, Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe to kayo. For we are the circumcisions which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. For Joy might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Verse 6. concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Verse 8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do not count them but now, that I may be in Christ. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. 10. That I may know him in the power of his resurrection, the knowledge of his sufferings, being made comparable unto his death. If by any means I might attain unto the resurrections of the dead. Verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, all together, ready, read.
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay lumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli, magandang hapon po sa inyo ang aming pong bati. Ito po ay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, katapatan. Salamat po sa mga biyaya na inyo pong kaloob. At maraming salamat din po sa patuloy mo pong pag-iingat sa aming lahat. Sa hapong ito, kami po ay lumalapit sa inyong pong harapan at kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang. Mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Ihanda mo po ang aming pong puso't isipan sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Gawin mo po, Ama, na kami ay maging karapat-dapat sa pagpartake po namin ng Lord's Supper, sa aming pong pag-alala, sa kamatayan, pagkalibing, at may pagkabuhay ng aming Panginoong Sus. Hindi kami karapat-dapat sa buhay na ito, sa buhay na walang hanggan. Hindi kami karapat-dapat sa inyong pong pag-ibig. Subalit maraming salamat po na kami ay inyong pong inibig at kailanman hindi po nagbago ang inyong pong pag-ibig sa amin. Kaya sana ang aming pong paglilingkod, ang aming pagmamahal sa iyo, huwag din pong magbago na kami po ay patuloy na maglingkod sa iyo hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Sus. Magkaroon man po kami ng mga kahirapan at mga problema sa buhay namin. Magkaroon man kami ng mga sakit, naway patuloy ka naming paglingkuran. Salamat po aming Diyos na ikaw ay lagi nandyan. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Muli, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Ikaw ang siyang makita, maluwalhati at maparangalan. Ikaw ang siyang laging mapasalamatan. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Sabi po dito sa verse 14, mga kapatid, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ito po yung title ng mensahe ngayong hapon, I press toward the mark. Mga kapatid, mga minamahal, ano ba yung prize? Alam niyo po, minsan sa ating pong buhay, kahit wala tayong ginagawa para sa Panginoon, hindi tayo nagiging tapat, pero nandun pa rin ang kanyang gantimpala sa atin. Amen? Na talagang tunay na ang ating Diyos ay hindi po nagbabago. Ngayon, gantimpala ng Diyos sa atin, yung tayo po ay buhay pa. Kaya nga kanina sa awitin din sinabi, hindi ka ba nagtataka na ikaw at ako ay narito pa? So, ibig sabihin talaga, tayong lahat ay buhay pa. Yan po ay isa sa mga gantimpala ng ating Diyos sa atin. Gantimpala ng Diyos sa atin at tayo po'y laging iniingatan sa araw-araw. Minsan ko nang nasabi sa inyo, napakarami ng mga aksidente. Diba? Napakarami ng mga aksidente at ganun pa man tayo ay inilalayo ng Diyos sa mga aksidenteng ito. At kung dumating man sa atin yung aksidente, I believe na doon ang kanyang pag-iingat sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan po muna natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24. 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Sabi po dito sa verse 24, nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. Know ye not that they which run in a race one all, but one receiveth the prize. So, kung meron pong 10 na tumatakbo sa isang takbuhan, lahat sila ay tumatakbo. Subalit, sinasabi ng mga talatang ito, isa lamang ang may prize. Kung sino talaga yung mauna. At yung pangalawa na makakatapos na mabilis, ay meron namang consolation prize or tinatawag na second prize. And then yung pangatlo ay meron third prize. So mga kapatid, yan yung mundo. Pero sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo
ay mayroong gantimpalang nakalaan. At tayo nga po, sa bawat paglilingkod natin, yung ating bawat ginagawa sa Panginoon, meron po itong gantimpala pagdating doon sa langit. Amen po ba? At ito nga po yung crown of righteousness, crown of glory, crown of rejoicing, crown of incorruptible crown, and crown of life. Yan po yung mga crown na prize na nakalaan sa ating lahat. Ngayong hapon, mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating puso, sa ating buhay, magkaroon tayo ng desire na talagang hangarin natin na sana pagdating natin sa langit, pagharap natin sa Panginoong Sus, sana meron tayong prize na tatanggapin. Amen? Kasi minsan ko na pong sinabi at lagi ko namang sinasabi, nakakahiya naman kung wala tayong tatanggaping prize. Ibig sabihin, kung wala tayong tinanggap na prize, wala tayong ginawa para sa Panginoon. O kung meron man tayong ginawa para sa Panginoon na iniisip natin, sinasabi natin na tayo may ginawa. Pero ang tanong, ito ba'y talagang ginawa natin para sa kanyang kaluwalhatian? O baka namang ginawa lamang natin ito para tayo ay sumikat? So yun po yung nakakalungkot, na tayo ay gumagawa ng mga gawain maka-Diyos, pero ang purpose pala natin, ang motibo pala natin ay mali. So mga kapatid, mga minamahal, alam po natin na sinasabi ng talata sa Bible na kung ito ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, kapag ito ay dumaan sa apoy, ito ay masusunog. And then, mawawala sa atin yung ating prize, yung ating reward. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this afternoon sana, magkaroon tayo ng desire hangarin, na talagang hangarin natin kung ang mga tao nga sa mundong ito'y nagsisikap, di ba? Na talagang sila'y magkaroon ng gantimpala, magkaroon sila ng trophy. Pero yung mga gantimpalang ito, yung mga trophy ito po ay mga pansamantala, ito po yung mga nasisira. At sinasabi nga po ng Bible sa atin, ang kaloob ng Diyos ay incorruptible crown. Isang crown na kailanman ay hindi mananakaw, isang crown na hindi kakaluwangin, crown na hindi mabubulok. Yun po yung kaloob sa atin ng ating Diyos. Pero yung dito sa lupa, opo sila tuwan-tuwa, mayroon silang gold medal. Diba? Opo sila po tuwan-tuwa na mayroon silang trophy na sintangkad po nila. Diba? Kasi dati kapag mayroong mga paligan ng basketball, ayaw ko lamang kung hanggang ngayon ay ganun pa rin. Na talagang kapag ikaw yung champion sa basketball, dati ang trophy na tatanggapin mo doon sa champion, ganito kalaki. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin, Brother Edwin? Maliit na. Kasi ang aking kapatid naging manager ng basketball. Palibasa nga, mapera, mayaman, so naging manager. So, kanilang team ang nag-champion. At yung trophy, opo, maaaring ngayon ay buhay pa yung trophy yun. Pero ang tanong, yung ba'y madadala sa langit? At ang trophy yun, maaaring buhay pa hanggang ngayon. Pero kupas na. Dati kulay gold po siya, di ba? Pero ngayon ay kupas na siya, nangangalawang na. Tayo, ang kaloob sa atin ng ating Diyos ay incorruptible crown. Ibig sabihin ng crown na ito ay hindi talaga magbabago. Ang crown na ito ay hindi kinakalawang. So mga kapatid, mga minamahal, ang hamon sa atin ngayong hapon ay tayo po'y magsumikap sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo upang pagdating natin sa langit, pagharap natin sa langit ay tumanggap tayo ng prize. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Verse 10, sorry. Sabi po ng verse 10, mga kapatid, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo isa-isang haharap sa hukuman ni Kristo, that everyone, ang bawat isa, amen? Ang bawat isa may receive the things done in his body, upang ang bawat isa ay tumanggap ng mga bagay na ginawa niya sa kanyang katawan, ayon sa kanyang mga ginawa, whether it be good or bad.
So mga kapatid, mga minamahal, tanungin nga natin ang ating sarili ngayong hapon. Pagharap ko kaya kay Kristo sa kanyang hukuman, meron kaya akong crown na tatanggapin? Kasi mahirap talaga na wala tayong crown na tanggapin. Ibig sabihin, wala tayong ginawa. Amen? So ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, dahil sa price na ito, nakaloob ng Diyos kay Pablo, at sa ating lahat, tingnan po natin ang mga ginawa po ni Pablo upang sabi nga dito ay press toward the mark. At talagang ang takbuhin na ito na ibinigay ng Diyos ng Panginoong Jesus kay Pablo ay kanyang natapos. So, titingnan po natin yung mga bagay na ginawa ni Pablo, paano niya, bakit niya nagawa, tapusin yung takbuhin na yon. Kasi sa totoo lang, may mga Kristiyanong hindi nakakatapos. May mga Kristiyanong nawawala. Babalik na ang Panginoong Jesus, hindi pa sila bumabalik. So mga kapatid, maraming nagsasabing ligtas pero nasaan sila? Ibig sabihin kung hindi sila nakabalik sa gawain ng Diyos, hindi sila nakabalik sa ministry, hindi sila nakabalik sa paglilingkod. So ibig sabihin, hindi nila natapos yung takbuhin na ibinigay sa kanila ng ating Diyos, ng Panginoong Jesus. Ay ang pinil pa naman sa atin sa Hebrews chapter 12, verse 2, tinan po muna natin. Hebrews chapter 12 of verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, let us run with patience the race that is set before us. So meron po talagang ibinigay sa ating takbuhin. Itong ministry, ito po ay ibinigay o pinagkatiwala sa atin. Na inaasahan sa atin ng ating Panginoong Jesus na sa kanyang pagbabalik, matagpuan tayo na nasa kanya pa rin ministry. Na sa kanyang pagbabalik ay matagpuan tayo ng ating Panginoong Jesus na tayo ay gumagawa pa rin, naglilingkod pa rin. So unang bagay mga kapatid, mga minamahal, upang matapos natin ang takbuhin na ibinigay sa atin, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Una, we need commitment. Ito yung kailangan nating gawin. Na kailangan ay magkaroon tayo ng commitment. Na talagang kapag ang isang bagay ay para sa Diyos, gawin natin ito ng walang patig. Amen? Na talagang kailangan ay tuloy-tuloy natin gagawin ang isang bagay. Na hindi tayo mahadlangan ng anumang problema sa mundong ito. Na hindi tayo mahadlangan ng sino mang tao. Hindi tayo mahadlangan ng ating mga karamdaman. Ito po ang nais ng Diyos para matapos natin yung takbuhin. I press toward the mark for the prize of the high calling of God, which is in Christ Jesus. So we need commitment. Kung meron tayong pangako sa Diyos, tuparin po natin. Huwag na hindi natin tutuparin. Yun po yung ibig sabihin po ng commitment. Ang pagsali sa choir, ito po ay commitment. Ang pagsamba, sana ito po ay maging commitment po natin. Ang pagbibigay, sana ay talagang maging commitment po natin. Ang pag-aakay ng kaluluwa, sana ay maging commitment po natin. Ang pag-awit sa Diyos, sana ay talagang maging commitment po natin. Na from now on, simula ngayon, hindi tayo aawit ng mga awiting makamundo. Hindi tayo aawit ng mga worldly music. Ito yung inaasahan sa atin sapagkat ang Diyos naluluwalhati ba doon sa mga awiting makamundo? Ang Diyos ba ang itinataas? Ang Diyos ba ang pinupuri doon sa mga awiting makamundo? Hindi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung talagang mayroon po tayong commitment, sana ito po ay tuloy-tuloy. Hindi yung ngayon umaawit tayo,
ng awiting maka-Diyos, and then bukas, or pamaya, pag-uwi sa tahanan, awiting makamundo na ang pakikinggan. Diba? Ngayon, nagbibigay tayo, pero next week, magbibigay pa rin ba tayo? Ngayon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Next week kaya, makikinig pa rin ba tayo ng salita ng Diyos? Ngayon, nag-aakay tayo ng kaluluwa. Bukas kaya, or next month, mag-aakay pa rin ba tayo ng kaluluwa? Ngayon, nagpo-post tayo sa Facebook, di ba, ng mga salita ng Diyos. Pero bukas kaya, yun pa rin ba ang ipo-post natin sa Facebook, salita ng Diyos? Mas maganda sa ating panahon ngayon, ang ating i-post, yung ating share sa Facebook, ay salita ng Diyos. Sapagkat una sa lahat, maaaring maganda na ang katawang ito'y maingatan. Pero sa una sa lahat, ang dapat maligtas yung kaluluwa ng isang tao. Amen? Yung kaluluwa ng isang tao. Sapagkat doon sa impyerno, yun po ay walang hanggang kaparusahan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kailangan magkaroon po tayo ng commitment sa bawat bagay na ating ginagawa para kay Kristo. Hindi yung ngayon gagawin natin sa isang araw dahil hindi natin feel, hindi na natin gagawin. Wala ako sa mood ngayon, hindi muna ako sasamba. Wala ako sa mood pamaya, hindi muna ako magbabasa ng Bible. Busted ako, di ba? Masakit ang puso ko, hindi muna ako magpe-pray. Hindi muna ako magbibigay. Ganun ba? So, ang kailangan po mga kapatid, mga minamahal, commitment. Kaya naman, sinabi po ni Pablo, Lord, what will thou have me to do? So, minsan po nang sinabi sa inyo, nagtanong ba tayo? Nung tayo ay naligtas, nagtanong ba tayo ng Panginoon, ano ba yung gusto mong gawin ko? At kung nagtanong man tayo, at ngayong sinabi ng Panginoon yung gusto mong gawin, yung gusto niyang gawin mo, ginawa pa natin. So mga kapatid, mga minamahal, we need commitment. Ito yung makikita natin sa ating Panginoong Sus. Na talagang nandoon, pinakita ng Panginoong Sus na yung takbuhin na ibinigay sa Kanya bilang siya'y sinugo ng Ama dito sa lupa upang tayo maligtas. Nahadlangan ba siya? Kapag sa pag-ibig ang tao o Kristiyano, talagang tatawirin ang bundok, lalanguyin ang dagat, harangan man ng sibat. Yan ang mga namumutawi sa mga bibig ng mga taong umiibig. Ngayon, tayo, kung sinasabi natin, iniibig natin ang Diyos, umiibig tayo sa Diyos, sana'y sabihin din natin ito, tatawirin ko ang bundok at ako'y mag-aakay ng kaluluwa. Oh. Diba? Lalangoy ko yung karagatan, pupunta ako ng Tingloy, mag-aakay ako ng kaluluwa. Diba? May bangka naman daw, kaya hindi kailangan lumakol. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, sa pag-ibig sa Diyos ay kailangan ng commitment. Kaya mga kapatid, ang ating pagsamba, sana'y talagang tuloy-tuloy, hindi kung kailan lamang natin nais. Sapagkat kung tayo po'y lulubog lilitaw sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, wala tayong commitment. Wala. Hindi masasabi meron tayong commitment kung ang isang bagay ay ginagawa lamang natin kapag maganda ang ating pakiramdam, kapag maayos, kapag maginhawa, kapag tayo maraming blessings. So hindi natin masasabing may commitment tayo. Mayroong mga Kristiyano, kapag marami silang blessings na natatanggap, nasa gawain. Pero kapag wala ng blessings na natatanggap, nawawala na. So hindi natin masasabi may commitment ang ganong Kristiyano. So yun po ang una. We need commitment. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Upang matapos natin ang takbuhin na ibinigay sa atin, we need commitment. Pangalawa, tingnan niyo po ang verse 1.
verse 1 and 3. Sabi po dito, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe." Verse 3. "For we are the circumcision which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh." So mga kapatid, ang pangalawang kailangan po natin upang matapos natin ang takbuhin po natin ay press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kailangan po natin ng cheerfulness. Kaya talaga itong pong Philippi na ito, itong Philippians na ito, from chapter 1 up to chapter 4, nandoon yung salitang joy, nandoon yung salitang rejoice. Sapagkat ang tema po nito, na kahit ikaw ay nasa kahirapan, kahit ikaw ay nasa pag-uusig, kahit ikaw ay nasa kabiguan, dapat magalak ka pa rin. Amen? So yun po. So pangalawa, kailangan po natin cheerfulness. Dapat nandun yung laging kagalakan natin sa gawain ng Diyos. Kaya tinan nyo po, maraming Kristyano, wala silang kagalakan sa gawain. Kaya nga kakunti ang umaatin ng maghapon eh. Diba? Kasi nahahati pa yung kanilang puso. Huwag naman sana kayo kakanta ng sana. Dalawa ang puso ko. Kailanman hindi magiging dalawa yan. Isa lang. Sapagkat isa lang ang dapat talagang mahalin. Una, ang Diyos. Diba? Mahalin natin ang buong puso. At kung bibigyan ng asawa, isa lang. So kaya kailanman hindi magiging dalawa ang puso. So mga kapatid, mga minamahal, kailangan masaya tayo doon sa isang bagay na ating ginagawa. Diba? Kailangan yung puso natin may kagalakan na ginagawa natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. May kagalakan tayo na umattend maghapon. May kagalakan tayo magbasa ng Bible araw at gabi. Diba? So, inagaw na ng dyablo ang puso ng maraming Kristiyano. Sapagkat ang maraming Kristiyano nadaya na talaga. Madaming patibok at dyablo. Nandyan ang Facebook, nandyan ang mga pelikula, diba? Nandyan ang mga games, kaya talagang nadaya. Nandyan pa ang mga trabaho, nandyan pa yung school, ang pag-aaral, so nadaya na. So mga kapatid, mga minamahal, we need cheerfulness. Kasi ito isa, maaaring maging isa itong dahilan para tayo'y mawala sa gawain ng Diyos. Ganun pa man, si Pablo, yun nga, pinakita sa atin, kahit anong daming kahirapan ang kanyang pinagdaanan, ay talagang nandoon ang kanyang kagalakan at sinasabi niya, "Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice." So, always, lagi. Ibig sabihin, kahit na mayroon tayong kahirapan, dapat may kagalakan tayo sa Diyos. May kagalakan pa rin tayong maglingkod. Kahit mainit, dapat mayroon tayong kagalakan sumamba. Maghapon, matatapos na ang taglamig at maaaring tapos na nga ang taglamig. Ngayon ay summer na. Diba? So, ayaw ko muna umatid pa yung hapon, mainit, pastor. So, sana'y hindi ganon. Sana'y talaga mayroon tayong kagalakan sa gawain ng Diyos. Pangatlo, tinan nyo po ang verse 3 pa rin, ng Philippians chapter 3, verse 3. "Upang matapos natin ang ating takbuhin ay press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." We need, sabi ng verse 3, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh." Pangatlong kailangan po natin, confidence in the Lord Jesus Christ. Yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong magtiwala sa ating laman, huwag tayong magtiwala sa ating sarili, huwag tayong magtiwala sa ating galing. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 5, tinanan niyo pong Bible upang huwag kayong antukin, magbuklat ng inyong Bible. 1 Corinthians chapter 2, verse 5, tama ba?
Ang sabi dyan, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. So yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala ay sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa ating sarili, hindi sa ating talino, hindi sa ating galing, hindi sa ating lakas, kundi dapat laging sa Diyos. So, maaaring ang ibang Kristiyano na hindi nakapagpatuloy, yung mga Kristiyano hindi nakatapos, ay maaaring sila ay nawalan ng tiwala sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan po natin magtiwala. Ang sabi ng Psalms 118, verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, ang ating confidence, trust ay dapat sa Panginoon, hindi sa tao. Alam niyo po, sa buhay po ni Pablo, sinabi dito ni Pablo sa verse 3, tingnan niyo po yung verse 3 ha. For we are the circumcisions which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Sa buhay po ni Pablo, hindi po niya ipinagmalaki kung ano ang mga bagay na mayroon siya. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili. Sa buhay ni Pablo, hindi niya ginamit, hindi niya ipinagmalaki na siya ay Hudyo. Hindi niya ipinagmalaki na siya ay Romano. Siya po ay dual citizen. Hindi po niya ipinagmalaki na siya po ay isang Pharisee. Siya po ay Pariseo. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Acts 16:20. Tingnan niyo po. Acts chapter 16. Kaya sinabi dito ni Pablo, have no confidence in the flesh. So hindi po siya nagtiwala sa kanyang laman, sa kanyang sarili. So sa Acts chapter 16 verse 20, tingnan niyo po ang mga talata. And brought them to the magistrate saying, these men, being Jews. So sinasabi na talagang dito si Pablo ay isang Hudyo, isang Jewish. Pero kailanman hindi niya pinanghawakan, hindi siya nagmalaki na siya ay Jewish, na siya ay Hudyo. Ang kanyang tiwala ay hindi sa kanyang citizenship. Maaaring sinasabi, proud to be Pinoy. Diba? Masaya, nagmamalaki ng maging Pinoy. So, huwag tayong magmamalaki. So, yan po si Pablo, hindi niya ipinagmalaki kailanman yung kanyang pagiging Jewish. Hindi niya ipinagmalaki kailanman yung kanyang pagiging dual citizen. Ay yung ibang tao, tuwan-tuwa na maging dual citizen. Ang iba ay triple citizen pa. Diba? Filipino citizen, Australian citizen, then senior citizen. Tuwa-tuwa, no? So, pinagmamalaki nila na sila ay triple citizen. So, sa ating pong buhay, si Pablo, hindi niya ipinagmalaki yun. Verse 37, tingnan niyo po. Acts 16, verse 37. But Paul said unto them, they had beaten us openly and condemned being Romans. So yan, sinasabi diyan po ni Pablo na siya ay Romano. Pero hindi po niya yan pinagmalaki. At hindi siya nagtiwala sa kanyang pagiging Romano. Hindi niya pinanghawakan ang pagiging Romano. Kundi ang kanyang tiwala, ang kanyang trust, confidence ay nasa sa ating Panginoong Hesus. Acts chapter 22, verse 25 and 26. Tingnan po natin. Acts chapter 22, verse 25 and 26. Verse 25. And as they bound him with tongues, Paul said unto the centurion that stood by, is it lawful for you to scourge a man that is a Roman, and that condemned? Verse 26. When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, take heed, what thou doest, for this man is a Roman. So yun po si Pablo, isang Romano, isang Hudyo. Pero hindi po yan pinagmalaki ni Pablo. 2 Corinthians chapter 11, verse 22. 2 Corinthians chapter 11,
verse 22. Verse 22. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. So yun po si Pablo. Pero ganun pa man ang kanyang tiwala ay nasa sa ating Panginoong Jesus. So hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili, hindi siya nagtiwala sa kanyang citizenship. Kaya mga kapatid, mga minamahal, upang matapos natin ang takbuhin, maaaring may kahirapan, mahirap po talaga ang maglingkod, pero tunay na mayroon pong kagalakan, masaya. At ganun pa man, sa paglilingkod po natin sa Diyos, kay Kristo, magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Maraming nahadlangan yung iba. Bakit? Nawala ng tiwala sa Diyos. Kaya sila'y nawawala, napapatigil sa ministry. Sapagkat hindi sila nagtiwala sa mga salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos ng Panginoon Jesus, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahin natin ang Diyos, magtiwala po tayo sa Kanya. At tunay na talagang all these things shall be added unto you. Hindi po ako nangako niyan. At hindi rin naman natin itinuturo yung prosperity gospel. Pero yun po ay pangako ng Diyos ni Kristo sa mga Kristiyanong inuuna ang Diyos tuwing araw ng linggo. Diba? Sana unahin po natin ang ating Diyos sa bawat sandali ng buhay natin, hindi lamang linggo. Sa umaga, pagkagising, pray. Pagkagising sa umaga, basa ng Bible. Kapag tayo tumanggap ng ating sweldo, alisin agad natin yung ating ikapo at yung offering na para sa Panginoon. Yun po, sa ganon ay may papakita natin na inuuna natin ang Diyos. But seek ye first the kingdom of God. Minsan baliktad. Kung magkano na lamang yung matira, di ba? Sa sweldo or do sa pera. Ang tao ay hindi pumapayag ng bigyan ng tira-tirahan. Tama? Sino yung may gusto ng tira-tirahan? So minsan kapag binigyan ng tira, nagre-reklamo. Diba? Ang Diyos, huwag natin bigyan ng tira. Yun yun. Ibigay po natin yung ating the best para sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin kalimutan ang Diyos. Huwag natin siyang gawing huli. Then next, verse 7 and 8. Ano pa yung kailangan natin para matapos natin yung takbuhin ibinigay sa atin ay press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Verse 7. Philippians 3, verse 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yung mga bagay sa mundong ito, para kay Pablo, ay talagang winalan na niya ng halaga. Diba? Walang kwenta na yan, yung mga bagay na yan para kay Pablo. Yung kanyang trabaho, wala na yan. So, ibinilang na niya na hindi yan mahalaga. So, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yet doubtless, and I count all things but loss. So para kay Pablo, ang mga bagay sa mundong ito ay kalugihan. Kalugihan na lamang yan. Hindi yan mahalaga. So yun po yung sinasabi ng mga talata. For the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered loss, the loss of all things, and do count them. So ibinilang ko na lamang sila, but dumb, na isang dumi. So yung mga bagay na mahalaga sa maraming tao, para kay Pablo, yan ay isang dumi na lamang. Mahalaga sa mga tao ngayon pera.
Mahalaga sa mga tao ngayon magandang bahay. Maganda sa mga tao ngayon ay yung mahalaga sa kanila yung makapunta sa mga pasyalan. Yan ang mahalaga sa maraming tao. Pero kay Pablo, ito'y to me, but them. Yan po ang sabi dyan. I do count them but them that I may win Christ. Ngayon, ano yung mahalaga sa iyo? Ano yung mas mahalaga sa iyo ngayon? Yun po yung tanong. So, mas mahalaga sa maraming Kristiyano ngayon, gadgets. Yun ang mahalaga sa maraming Kristiyano ngayon, gadgets. Hindi sila in sa kanilang kaklase. Hindi sila in sa kanilang kaibigan kung wala silang latest na iPhone. Diba? Or latest na gadget. So mga kapatid, yan po para kay Pablo ay isa lamang dumi. Lahat yan. Kaya iniwan po ni Pablo ang kanyang trabaho. Iniwan niya yung pagiging tent maker sapagkat yan ay dumi para sa kanya. So mga kapatid, mga minamahal, ang kailangan po natin upang matapos natin yung takbuhin, we need change of mind, heart, and action. Kailangan talaga mabago ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating kilos, ang ating gawa. Kasi kung hindi mababago ang ating kaisipan, ang ating puso, ang magiging buhay natin on and off. Yun po yun. Kaya sa Bible School, mayroon po mga estudyanteng mga tumigil. So, ibig sabihin, hindi pa rin totally nabago ang kanilang kaisipan. Hindi pa rin totally nabago ang kanilang puso. Dito sa ministry, bakit mayroong mga nawawala sa ministry? May nawawala sa choir, di ba? Mayroong nawawala sa soul winning. May nawawala kapag araw ng linggo. Ibig sabihin, mas mahalaga pa rin sa kanila ang mga makamundong bagay sa mundong ito. Yun po yun. Hindi nabago ang kanilang kaisipan, hindi nabago ang kanilang puso. Hindi nabago ang kanilang kilos. So, upang matapos po natin, we need change of mind, heart, and action. Kaya sabi ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 1, tingnan niyo po yung Bible sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Tayo bilang mga Kristiyano ngayon, mga anak na ng Diyos, dapat ang pinapahalagahan na natin ay mga bagay na makalangit. Yun po yun. Where Christ seated on the right hand of God, verse 2, set your affections on things above, not on things on the earth. Ang problema ng mga Kristiyano, laging nakatingin sa mga bagay sa mundo ito. So yan po yung mga paalala sa atin ng mga sulat ni Apostol Pablo. Upang tayo po'y makapaglingkod kay Kristo ng buong puso. Tingnan natin ay ang mga bagay na mga makalangit. Yung puso natin ay dapat ay para lamang sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Last, verse 10, Philippians chapter 3, verse 10. That I may know Him, and the power of His resurrections, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So, conformable, talagang pakikiayon po ito hanggang sa Kanyang kamatayan. So, upang matapos po natin ang ating takbuhin, mga kapatid, mga minamahal, we need compliance. Ito yung ating kailangan. So, kung tayo po'y susunod, sana'y talagang tuloy-tuloy. Moving forward. Hindi yung pahinto-hinto tayo. Hindi yung lulubog-lilitaw tayo. So, kailangan talagang tuloy-tuloy. And then, sa Philippians chapter 2, verse 14, kung tayo po ay susunod sa mga utos, kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng Philippians chapter 2, verse 14, tingnan niyo po yung pong Bible, do all things without murmurings and disputing.
Marami sa Kristiyano ngayon nagre-reklamo. Sa school, pwede ka ba magreklamo? Yari ka sa teacher mo kapag nagreklamo ka. Yan. Tama ba, Ana Marie? Oo. So, hindi pwedeng reklamador. So, kung ikaw ay estudyante, kailangan masunurin ka sa teacher mo. At kung may mga assignment, talagang gawin ang assignment sa bahay, hindi sa school. Napangiti si Brother Edwin. Bakit kaya? Ang assignment ba sa school ginagawa? Tawagin pag anong assignment yan. Kung sa school gagawin. Kaya, Nawain ba? so, do all things without murmurings and disputing. Kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos, huwag tayong magreklamo. Kung ito po ay ipinapangaral, ito po ay salita ng Diyos, hindi ho ito akin. Kaya huwag po kayong magre-reklamo sa akin. Amen? Huwag po kayong magre-reklamo sa akin. Ako po ay tagapagsalita lamang dito. Kung sinasabi ninyong paulit-ulit naman si Pastor, so ito po ay ipinapangaral lamang. Amen? Ito po ay utos ng Diyos. At hindi ko rin naman pong pinili na maging pastor. Kaya lamang, ano ang magiging buhay ko kung tatalikuran ko yung panawagan sa akin ng Diyos. Diba? Yun po yung aking iniisip. Ano ang magiging buhay ko kung hindi ako susunod sa mga kalooban ng Diyos? Kaya para sa inyo din po mga kapatid, mga minamahal, tanungin din nyo po ang inyong sarili. Diba? Are you listening? So tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang magiging buhay ko? Kung simula ngayon ay ako ay titigil na. Kung simula ngayon, hindi na ako sasamba. Kung simula ngayon, hindi na ako magbabasa ng Bible. Kung simula ngayon, hindi na ako magpe-pray. Kung simula ngayon, ay hindi na ako magbibigay. Ano ang magiging buhay ko? Tanungin po natin ang ating sarili. Kung simula ngayon, ay hindi na tayo aawi ng mga awiting maka-Diyos. Kung simula ngayon, ay hindi na tayo susunod sa salita ng Diyos. Ano ang magiging buhay ko? Kaya yung buhay ng maraming Kristiyano na tumigil, yun po ay isang salamin para sa ating lahat. Salamin, makita natin na hindi maganda ang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, upang matapos po natin, we need compliance. And then the last, in conclusion, diba? Tapos na po tayo in conclusion, upang matapos po natin yung takbuhin, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. We need conclusion. Conclusion, in other words, decision. Alam niyo po, sayang ang mga mensahe kung wala po tayong desisyon na gagawin. Diba? So, kailangan natin magdesisyon ngayong hapon. Hindi ito yung napakinggan lang natin and then lalabas sa kabilang tainga. So, ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng desisyon sa buhay natin. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kasi kung wala tayong desisyon na gagawin, sarili po natin ang ating dinadaya. Para sa school, pinag-aaral ka ng magulang mo, tapos hindi ka naman nakapasok. Sa palagay mo, sino dinaya mo? Magulang mo? Hindi. Sarili mo. Diba? So sa ating pong buhay, kung wala po tayong desisyon na gagawin, dinadaya natin ang ating sarili. Kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, sarili po natin ang ating pundat dinadaya. Ngayong hapon, are you willing to press toward the mark for the prize of the high calling of God? Ikaw ba ay talagang willing na nagnanais na magkaroon ng gantimpala? At willing ka ba na talagang tapusin yung takbuhin na binigay sa iyo ng ating Diyos? So mga kapatid, mga minamahal,
inilagay tayo ng Diyos dito. Ako po'y instrumento lamang na ginamit, bakit kayo po ay narito? Instrumento lang po ako. Pero ang Diyos po mismo ang naglagay sa inyo. Kanina, sabi nga ng ating bisita na si Ana Marie, sinabi ko sa kanya, hindi aksidente na ikaw ay narito. So sumagot siya sa akin na sinabi niya, opo pastor, hindi nga po aksidente. Na talagang may purpose ang Diyos. Bakit ako ay narito? Kasi dati, laging tanghali na siyang nagigising. Pero ngayon, kanina, maaga siyang ginising ng Panginoon. So yun po yung sinabi niya. So to God be the glory, mga kapatid, mga minamahal. Ang Panginoong sustinan po natin sa ating buhay. Kahit mahirap yung takbuhin ibinigay sa Kanya, tinapos po yun ng Panginoon. Walang reklamo at hindi siya kailanman tumigil. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay, sa aming paglilingkod, may mga taong nagagalit sa amin. Sa aming pagsunod sa iyong kalooban, tunay na mayroon pong mga tao na hahadlangan kami. At nagagalit ang aming kaaway na dyablo. Na tunay na talagang ang aming dyablo ay isang mandaraya. Papainan kami ng mga patibong. Dadayain kami upang kami ay hindi makapagpatuloy. Kumikilos ang dyablo upang mahadlangan ang pangangaral ng iyong banal na salita. At ang dyablo ay tunay na talagang gumagawa ng distraction upang maraming Kristiyano ang hindi makapakinig ng inyong banal na salita. Ganun pa man, sana ay bigyan mo po kami ng awareness na kami ay makita namin yung pagkilos ng dyablo. At sana ay hindi kami mahadlangan sa aming pong ginagawang paglilingkod sa inyo. Sana ay hindi kami mahadlangan sa aming pong pakikinig ng inyong pong banal na salita. Sana ay anuman ang dumating sa aming pong buhay, kami po ay patuloy na maglingkod sa iyo at sumamba sa iyo, sampahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sana na kahit masama ang aming pakiramdam, kahit meron kaming mga problemang pinagdadaanan, sana patuloy na kami ay matagpuan pa rin dito sa inyong pong bahay-sambahan na talagang sumasambat, umaawit at naglilingkod po sa inyo. Dalangin ko po sa oras na ito, habang ang lahat ay nakayukod, nakapilit. Ngayong hapon, magkakaroon po tayo ng pakikibahagi sa hapunan ng ating Panginoon. Suriin po natin ang ating pong sarili ngayong hapon. Tingnan po natin kung mayroon po tayong mga kasalanang nagawa na dapat ihingi ng tawad sa Diyos. Sapagkat oras na tayo ay mag-partake ng Lord's Supper at hindi tayo humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na ating ginawa, ito po ay magiging sanhi ng dahilan o magiging dahilan ito upang magkaroon po tayo ng karamdaman. Kaya bago po tayo mag-partake ng Lord's Supper, suriin po natin mabuti ang ating sarili. Kung mayroon tayong kasalanang nagawa sa Diyos, at ito'y ating ihingi ng tawad sa Kanya. Hindi tayo magiging karapat-dapat sa hapunan ng Panginoon kung tayo ay mayroong kasalanan sa Kanyang harapan. Ngayong oras na ito, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin. Tayo po ay lumapit sa Diyos at tayo po ay manalangin sa Kanya. Dumulog at lumuhod sa Kanyang harapan, sa Kanyang pangalan. Ang 2 minuto po ay simula na po ngayong oras na ito. Tayo po'y manalangin.